Akala ko, sapat na ang iniwang negosyo ng aking ama para itaguyod ang aming pamilya. Akala ko, ang dugo at apelyido ay sapat na para manatiling buo ang tiwala. Ngunit mali pala ako dahil ang mga taong inaasahan kong kakampi, sila rin pala ang magiging dahilan ng aking pagbagsak. Ito ang kwento ng isang pamana na naging sumpa ng tiwalang nauwi sa pagtataksil at ng aral na kailanman ay hindi mababayaran ng salapi. Sa isang umagang tahimik, bumalot ang lungkot sa aming tahanan. Pumanaw ang aking ama, ang haligi ng aming pamilya, ang taong nagtayo ng maliit na negosyo na nagsilbing kabuhayan at dangal ng aming apelyido. Habang nakatayo ako sa harap ng kanyang kabaong, dama ko hindi lang ang bigat ng pagkawala, kundi pati ang bigat ng responsibilidad na iniwan niya. Sa tabi ng kabaong, isang sobre ang iniabot sa akin ng abogado, ang huling habilin ni ama. Doon ko unang nabasa ang mga salitang magbabago sa takbo ng aking buhay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang ating negosyo. Alagaan mo ito gaya ng pag-aalaga ko sa inyong lahat. Naluha ako, hindi lang dahil sa pamana, kundi dahil sa tiwala ng isang ama sa kanyang anak. Sa oras na iyon, pinangako ko sa sarili ko na ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulan, na hindi ko hahayaang masayang ang bawat patak ng pawis at sakripisyo na ibinuhos niya. Lumipas ang mga araw matapos mailibing si ama, at ako'y humarap sa hamon ng buhay na iniwan niya. Sa harap ng lumang opisina ng aming negosyo, nakatanaw ako sa lumang karatula na may pangalan ng aming pamilya. Sa isip ko, iyon ay hindi lamang negosyo, kundi simbolo ng legasiya na kailangang ipagpatuloy. Pinangarap kong palakihin ito, gawing mas matatag at dalhin sa mas mataas na antas. Nakikita ko sa aking isipan ang mga empleyado na masaya sa kanilang trabaho, ang mga kliyenteng patuloy na nagtitiwala, at ang pangalan ng aming pamilya na mas lalo pang nirerespeto. Sa bawat plano at pangarap na binubuo ko, dama ko ang presensya ni ama. Parang naroon siya, nakatingin at nagsasabing, "Kaya mo yan, anak." At doon nagsimula ang aking masidhing determinasyon. Ang gawing mas matagumpay pa ang iniwang negosyo, hindi lamang para sa akin, kundi para sa pamilya at sa lahat ng umaasa dito. Sa mga unang buwan ng aking pamamahala, ramdam ko ang hirap at bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila nito, puno ako ng pag-asa. Doon dumating ang aking mga pinsan, mga matagal nang hindi nagpaparamdam, ngunit bigla na lamang lumapit na parang sabik na sabik tumulong. "Kami ang bahala, pinsan. Huwag mong pasanin mag-isa," sabi nila habang nakangiti, dala-dala ang kanilang mga alok na tulong. Sa una, nakadama ako ng ginhawa. Naisip ko marahil ay biyaya ito, ang pagbabalik ng pamilya upang magsama-sama para sa ikauunlad ng negosyo. Dumalo sila sa mga pulong, nagbigay ng suhestyon, at nagsimula silang makihalo sa takbo ng negosyo. Sa mga mata ng iba, para itong magandang senyales. Mas maraming kamay, mas maraming ideya, mas mabilis ang pag-angat. Ngunit sa puso ko, may bahagyang pag-aalinlangan. Isang bulong ng kutob na hindi ko agad pinakinggan. Laging tandaan, hindi lahat ng ngiti ay tapat, at hindi lahat ng alok na tulong ay walang kapalit. Sa kabila nito, pinili kong magtiwala dahil pamilya sila. At iyon ang simula ng pagbukas ng pinto sa isang kapalarang hindi ko inaasahan. Sa mga unang linggo ng kanilang pakikialam, ramdam ko ang magaan na pagbabago. Ang mga pinsan ko ay nagpakitang gilas. Nagdadala sila ng mga bagong kliyente, nagmumungkahi ng mga ideya na tila kapaki-pakinabang at handang tumulong sa bawat problema. "Pinsan, may kakilala akong supplier na mas mura ang alok. Subukan natin," sabi ng isa, habang ang iba na may abala sa paghahanap ng mga bagong oportunidad.
At sa totoo lang, nakatulong ito. Bumilis ang galaw ng negosyo. Tumaas ang kita, naging mas organisado ang ilang operasyon. Doon ko unang naisip na tama ang aking desisyon, na hindi ako nagkamali sa pagtanggap ng kanilang tulong. Sa bawat pagpupulong, nakikita ko ang sigasig nila. Nakangiti ako, iniisip na marahil, ito na ang katuparan ng pangarap ko at ng aking ama. Ngunit hindi ko napansin na unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Ang mga tao sa paligid, mas nakikinig na sa kanila kaysa sa akin. At ang tiwala ko sa pamilya, nagsisimulang mauwi sa isang bitag na ako mismo ang kusang pumasok. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin kong unti-unting nagbabago ang takbo ng aming negosyo. Sa umpisa maliit lang, mga simpleng desisyon na dati ako ang gumagawa, ngayon ay tila sila na ang masusunod. Kami na ang bahala rito, pinsan. Mas mabilis kung kami ang gagawa ng desisyon. Sabi nila, na para bang ako'y inaalis sa sariling tungkulin. Sa mga pagpupulong, ako'y nakaupo pa rin sa harap ng mesa, ngunit pakiramdam ko'y unti-unti akong nawawala sa sentro. Ang mga empleyado, mas nakikinig na sa kanila kaysa sa akin. Ang mga kontrata, dumadaan sa kanilang kamay bago makarating sa akin. Noon ay akala ko, simpleng tulong lang ito, pagpapagaan ng aking trabaho. Ngunit habang lumalalim ang kanilang impluwensya, nagsimula kong madama ang isang hindi maipaliwanag na pangamba. Para bang unti-unti na nilang kinukuha ang hindi naman kanila. Ngunit dahil sila'y pamilya, pinili kong manahimik. Pinili kong magbulag-bulagan, umaasang mali lamang ang aking kutob. Hindi ko alam, iyon na pala ang simula ng pagkawala ko sa negosyo at sa tiwalang iniwan ng aking ama. Habang tumatagal, mas malinaw kong nakikita ang tunay na kulay ng aking mga pinsan. Ang mga ngiting dati, tila tapat, ngayon ay may bahid ng pagmamataas. Ang mga salitang dati puno ng suporta, ngayon may halong utos at pang-aangkin. Pinsan, kami na muna ang kakausap sa mga kliyente. Mas sanay kami rito. Kami na rin ang bahala sa pananalapi para mas mabilis ang pagproseso. Unti-unti, hindi na ako ang sentro ng negosyo. Ang pangalan ko, na dating nasa bawat kasunduan, ay parang unti-unting nabubura. Ang mga desisyon, hindi na dumaraan sa akin, kundi diretso sa kanila. Masakit, ngunit mas lalo akong nasaktan nang marinig ko mismo mula sa ilan sa mga empleyado. Mas magaling yata ang mga pinsan mo, sir. Mas mabilis ang kilos nila. Sa bawat papuring natatanggap nila, dama ko ang pagliit ng aking pagkatao. Sa negosyo na minana ko mula kay ama, pakiramdam ko'y isa na lamang akong bisita. At sa aking katahimikan, nagsimulang sumibol ang kasakiman sa puso ng aking mga pinsan. Isang apoy na unti-unting nilalamon ang lahat ng tiwala at kabutihang ipinakita ko. Dumating ang mga araw na tila ba wala na akong boses sa negosyo. Kapag may pagpupulong, ako'y naroon pa rin, nakaupo, nakikinig, ngunit hindi na ako ang pinakikinggan. Ang mga kliyente, mas dumidiretso na sa mga pinsan ko. Ang mga empleyado, mas sumasangguni sa kanila. At ako na siyang tunay na tagapagmana, ay unti-unti nang nawawala sa larawan. Isang araw, tinangka kong magbigay ng mungkahi tungkol sa bagong kontrata. Ngunit bago pa man matapos ang aking salita, agad akong pinutol ng pinsan kong masyadong kumpiyansa. "Wag na, pinsan. Mas alam na namin ang tamang gawin dito." Napayuko na lang ako. Sa harap ng lahat, ramdam ko ang pagguho ng respeto. Ang mga matang minsang puno ng tiwala sa akin, ngayoy nakatingin na may pagdududa, para bang ako'y wala ng kakayahan. Masakit, dahil hindi lang negosyo ang unti-unting nawawala sa akin. Pati tiwala ng mga taong kasama ko mula pa noong panahon ng aking ama ay dahan-dahan ding kumakawala. At sa katahimikan ko,
Parang ako na mismo ang nagsusuko ng laban, habang ang mga pinsan ko'y patuloy na lumalakas, ang kapit sa lahat ng bagay na iniwan sa akin. Isang gabi, habang inaayos ko ang ilang dokumento sa opisina, napansin ko ang isang folder na hindi pamilyar. Binuksan ko ito at doon ko natagpuan ang mga papeles na nagpabigat sa aking dibdib. Mga kontrata na nilagdaan ng aking mga pinsan nang walang kaalaman o pahintulot ko. Nakasaad doon na karamihan ng bahagi ng negosyo, ang mga pangunahing supplier, ilang ari-arian, pati ang malaking bahagi ng kita, ay inilipat na sa kanilang pangalan. Nanghina ako. Para bang biglang nawala ang lahat ng pinaghirapan ng aking ama at ang tiwala niyang iniwan sa akin. Kinabukasan, hinarap ko sila. Ngunit sa halip na pagsisihan, malamig lamang silang ngumiti. Pinsan, para sa ikabubuti ito ng lahat, hindi mo naman kaya mag-isa. Wika nila na para bang ako'y isang bata na walang alam. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay habang hawak ang mga papeles. Ang negosyo na minana ko, ang tiwala na iniwan ng aking ama, ay unti-unti nang pinapatay sa harap ko. Hindi ng mga dayuhan, kundi ng mga taong dapat ay kakampi ko. At sa mga sandaling iyon, alam kong huli na ang lahat. Nilagdaan na nila ang aking kapalaran at ako'y tuluyang naisantabi sa sariling pamana. Dumating ang araw na hindi ko inakalang mararanasan ko. Sa harap ng lahat ng empleyado, tinanggal ako sa posisyon. Simula ngayon, kami na ang hahawak ng lahat. Mas makakabuti ito para sa negosyo. Malamig na wika ng aking pinsan, habang nakatayo siya sa harap ng mesa na dati akin. Wala akong nagawa kundi manahimik. Ang mga tauhan na minsang yumuyuko sa akin bilang kanilang pinuno, ngayoy nakatingin na lamang ng walang pakialam o marahil takot. Lumabas ako ng opisina na halos wala nang dala, kundi ang mga alaala ng aking ama. Sa bawat yapak ko, pakiramdam ko'y isa-isa ring nawawala ang aking pagkatao. Ang pangalan ko, na minsang ipinagmamalaki sa negosyo, ngayoy naglaho na parang abo sa hangin. Masakit, sapagkat hindi lang negosyo ang nawala sa akin. Pati dangal ko bilang anak na pinagkatiwalaan ng kanyang ama, ay tila winasak din ng kasakiman ng aking sariling pamilya. At sa katahimikan ng gabing iyon, nakaupo ako sa isang sulok, luhaan at nag-iisa. Tinatanong ang sarili, bakit ganito ang nangyari? Ito ba ang kapalit ng tiwala ko? Habang ako'y naghihikahos at pilit na bumabangon mula sa pagkakabagsak, ang aking mga pinsan na may lalo pang umunlad. Nakikita ko sila mula sa malayo, sakay ng mga bagong sasakyan, nakatira sa maluluhong bahay, at laging laman ng mga kasayahan. Ang negosyo na dating iniingatan ng aking ama, ngayoy kanilang ginawang kasangkapan upang ipagyabang ang yaman at kapangyarihan. Sa bawat larawan nila sa mga pagtitipon, mga mangiting puno ng kayabangan ang nakikita ko. Samantalang ako, na siyang tunay na tagapagmana, ay nananatiling tahimik, naglalakad sa mga kalsada na walang dala kundi pangarap na unti-unting naglalaho. Masakit isipin, habang ako'y lugmok sa kawalan, sila na may tinuturing ng iba bilang matagumpay, bilang mga taong dapat hangaan. Ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, alam kong nakatayo ito sa pundasyon ng kasinungalingan at kasakiman. At sa bawat gabing ako'y nag-iisa, tinatanong ko ang sarili, ito ba talaga ang kapalaran ko? Na manatiling talunan habang sila'y lumulutang sa yaman mula sa iniwang dugot pawis ng aking ama. Sa bawat gabi ng aking pag-iisa, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili, ako ba ang nagkamali? Ako ba ang naging mahina? Sa bawat sulok ng aking isipan, bumabalik ang mga alaala, ang mga ngiti ng aking ama, ang tiwala niyang iniwan sa akin, at ang pangako kong ipagpapatuloy ang kanyang legasya. Ngunit ngayon, lahat iyon ay tila naglaho.
Habang nakaupo ako sa dilim, naririnig ko ang ingay ng mga sasakyang dumaraan sa labas. Paalala na patuloy ang takbo ng mundo kahit ako'y tila natigil na. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib, ang sugat na hindi makikita ng kahit sino. Mas masakit pa, nakikita kong ang mga taong minsan kong tinawag na pamilya, sila mismo ang nagpatumba sa akin. At sa likod ng kanilang kasayahan, ako'y naiwan sa katahimikan ng aking pagkatalo. Dumating ang mga sandaling halos sumuko na ako. Kung minsan, napapikit ako at napabulong. Ama, patawad, baka hindi ko na kayang tuparin ang ipinangako ko. At sa oras na iyon, ang sakit ay hindi lang pagkawala ng negosyo, kundi pagkawasak ng tiwala sa pamilya at sa sarili ko. Akala ko'y tuluyan na silang nagtagumpay at ako'y mananatiling talunan. Ngunit isang araw, may mga balitang umabot sa akin, mga bulungan mula sa mga dating empleyado at kliyente. Unti-unti ko nang naririnig na hindi na sila nagkakasundo. Ang mga pinsan na minsan ay magkakampi, ngayoy nag-aaway tungkol sa pera at kapangyarihan. Ako ang dapat masusunod, sigaw ng isa. Hindi mo kayang pamahalaan ito, sagot ng isa pa. Sa bawat pagtatalo nila, bumibitaw ang mga taong minsan nilang pinaniwala. Ang mga supplier na dati masunurin, ngayon ay nag-aatubiling magtiwala. Ang mga kliyente, unti-unti na ring lumalayo. At sa mga mata ng iba, ang dating imahe ng kanilang tagumpay ay nagsisimula ng mabasag. Ngayon ko lang napagtanto, ang yaman na nakabatay sa kasinungalingan at kasakiman ay hindi kailanman tatagal. Sa kabila ng sakit na dinanas ko, may bahagyang ginhawang dumaloy sa aking puso. Hindi pala ako ang tunay na natalo, kundi sila na pinili ang kasakiman kaysa sa pagkakapatiran. Hindi nagtagal, ang kanilang itinayong imperyo sa kasinungalingan ay nagsimulang mabuwag. Ang mga supplier na dati hawak nila, isa-isang umatras. Ang mga kliyente nawalan ng tiwala at lumipat sa iba. At ang mga empleyado nagsialisan dahil sa gulo at walang katiyakan. Nakikita ko mula sa malayo, ang mga pinsan kong minsan ay naglalakad na taas noo, ngayoy nagtatago sa kahihiyan. Ang mga sasakyang dati pinagmamalaki, unti-unting naibenta. Ang malalaking bahay na lubog sa utang. Ang mas masakit para sa kanila, hindi pera ang unang nawala, kundi ang tiwala ng isa't isa. Ang kanilang pagiging magkakapatid at magpinsan, tuluyan ng nagkawatak-watak. At sa wakas, dumating din ang hustisya na hindi ko kailangang hingin. Dahil ang kasakiman may hangganan. At ang kasinungalingan laging lumalabas sa tamang panahon. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkatalo, natutunan kong ang pagbagsak ay hindi katapusan, kundi paanyaya para muling bumangon. Wala na akong negosyo, wala na akong yaman na maipagmamalaki. Ngunit mayroon pa akong natitirang pinakamahalagang bagay, ang mga aral na iniwan ng aking ama. Anak, ang tunay na puhunan ay sipag, tiyaga at katapatan. Dala ang mga salitang iyon, nagsimula akong muli, mula sa maliit na hakbang. Nagtayo ako ng simpleng tindahan. Ako mismo ang nagbabantay. Ako mismo ang nakikipag-usap sa mga kliyente. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong naramdaman ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ang dignidad na muling nabubuo. Hindi naging madali ang daan. May mga gabi pa ring puno ng pagod. At may mga sandaling muntik na akong sumuko. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang aking ama, ang kanyang tiwala, at ang pangarap na minsan kong pinangarap, nagkakaroon ako ng lakas para magpatuloy. At doon ko napatunayan, ang tunay na simula ay hindi nagsisimula sa yaman, kundi sa puso at determinasyong bumangon kahit ilang beses mang mabuwal. Ngayon, habang tanaw ko ang mga bagong pintuang muling bumukas sa aking buhay, malinaw na sa akin ang lahat.
Natutunan ko na hindi lahat ng pamana ay biyaya. Minsan, ito'y nagiging sumpa kapag ginamit ng maling kamay at pusong sakim. Natutunan ko na ang dugo't apelyido ay hindi garantiya ng katapatan. Sapagkat kahit ang sariling pamilya, maaaring maging dahilan ng ating pagbagsak. Ngunit higit sa lahat, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi minamana, kundi pinaghihirapan, pinapanday at pinapahalagahan. Ang negosyo, ang pera, ang ari-arian, lahat ng ito ay maaaring mawala. Pero ang sipag, ang dignidad, at ang aral na dala natin sa bawat pagkatalo, iyon ang hindi kailanman mananakaw ni Numan. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, tandaan ninyo, ang tunay na puhunan sa buhay ay hindi pera, kundi ang tiwala sa sarili, ang katapatan sa paggawa, at ang lakas ng loob na bumangon kahit ilang ulit mang madapa.